Hello, ayan. So, magbibigay kami ng legal advice si Army at dahil medyo malatang attorney nyo, si Army yung magbabasa ng tanong. So, basahin mo na, Army. It's a message from the inbox. Hi po, lagi ko po kayong napapanood. Ang gaganda po ng mga payo nyo. May tatanong lang po sana ako. Yung brother ko po kasi is nakakulong for rape case. 2014 pa po nangyari, pero 2025 lang po siya nakulong doon. Lang po nagbaba ng warrant. And yung babae po, 2025 lang. opo. And yung babae po, ang sabi niya lang is tulog siya, walang alam. Ang sabi lang raw po ng i-blank, ng testigo niya Ng is testigo. Okay. ni-rape siya, pero hindi po alam ng complainant na ni-rape siya. And sa husgado naman daw po, ang sabi po ng testigo is naaninagan niya, tapos binawi niya po. Sabi naman po is nakatayo. Maling-mali po yung testigo. And hinabol pa po niya yung piskal. Ang sabi po ng piskal is delikado kayong manalo kasi paiba-iba kayo ng salaysay. Kinakabahan po kami. Ano po kayong pwedeng gawin namin? Maraming Ano ba salamat yun po. na nakita lang ba niya na hinabol ng complainant yung piskal? Ganun, ano? Parang ganun yung tenor, di ba? Opo. So, ano yung huling sabi? Maraming salamat po, attorney. Have a great day po. Sana po ginagawa ko lang po ito para sa parents and kapatid ko. Thank you po. Ano ba pinakatanong niya? Kung kinakabahan daw po kasi sila, baka Kasi baka ma-convict kung ano opo. yung possible na mangyari dun sa kaso. So, base dun sa sinabi niya, di ba? Paiba-iba yung testimonya ng mga testigo. So, yung pinaka-rape victim, hindi niya alam na Yung ni-rape siya. Pero merong isang witness, binlearn natin yung witness, di ba? Yung pangalan ng witness. Tapos yung witness, yung nagsasabi na ni-rape yung rape victim. Tama, no? opo. Pero during testimony in court, ano Hindi yung sabi? hindi po talaga na-identify, naaninagan lang. Tapos paiba-iba yung statement nung Oh, so ano witness. yung possible na mangyari? Kapag ka gano'n na hindi consistent yung statement ng mga witnesses, possible na magkaroon ng reasonable doubt sa identity ng akusado or dun sa commission of the crime of rape. Kasi rape yung kaso, no? Ang hirap lang Opo. dyan, nakakulong. Dahil kung rape case yan, non-bailable offense siya. So, nakakulong siya. Even though 2014 pa yung kaso, tapos ngayon 2025 lang siya nakulong, no? So, ano yung possible na mangyari? So, possible siya na ma-acquit based on reasonable doubt. Or, kahit pwede rin na, kunyari, after the prosecution has rested its case, so kapag ka sinabing the prosecution has rested its case, ay tapos na magpresenta ng ebidensya yung prosecution. So, paano malalaman kapag tapos na magpresenta ng ebidensya ang prosecution? So, nag-formal offer na yung fiscal, yung prosecution. Ibig sabihin, wala na silang ibang ebidensya, na ilatag na lahat ng ebidensya. At after that formal offer of evidence, yung defense counsel, pwede siyang mag-ask for leave of court to file a demurrer to evidence. Leave of court muna within 5 days. Then, after the court has granted the filing of the demurrer to evidence, pwede nang i-file yung pinaka-demurrer to evidence. Ano ba yung demurrer to evidence? Yung demurrer to evidence, yun yung fina-file ng defense kapag katingin nila yung ebidensya ng prosecution ay hindi sapat para maipa-convict yung akusado. At ang effect ng isang demurrer to evidence ay acquittal based on the merits dahil madidismiss siya. Dahil walang sapat na ebidensya ang prosecution para siya ay mapakonvict sa kasong isinampa laban sa kanya. So, yun. Tama ba? Nasagot ba natin yung tanong? Opo. Ikaw, meron ka gusto idagdag, Arme? Wala na po. So, ayun. Nag-ano lang ako, nagtingin lang ako ng, pasensya na, matagal na ako hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy. At nagtingin lang kami ni Army ng message, and then, ito yung napili ko na bigyan ng legal advice dito. So, ayun. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta. And, ayun. Bye-bye! Bye-bye.